Magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig mo, Sir Casper. Ang ibabahagi ko sa inyong kasaysayan ay tungkol sa arko ng mga engkanto. Kung paano nangyari ang kasaysayan na ito at para lubusan niyong maintindihan, ay huwag kayong bibitiw sa pakikinig hanggang sa matapos ang kwento kong ito. Isang mangingisdang nagngangalang Pedro na may tatlong anak na sina Ermio, Wilfredo at si Teresita na may taong gulang pa lamang. Ang asawa nitong si Pasita ay mapayapang nakatira sa gilid ng baybayin sa bayan ng San Pablo. Sagana sila sa kanilang hanap buhay. Bagamat masipag mangisda si Pedro at sa awa ng Diyos, ay marami-rami din ang kanilang huli sa bawat araw ng kanilang paglalayag. Isang madaling araw iyon. Maagang pumalaot si Pedro kasama niya ang kanyang panganay na anak na si Ermio. Habang sila ay papunta sa gitna ng laot, ay may nakita siyang malaking barko sa malayo. Nagtaka siya kung bakit sa ilang taon na niyang nangingisda ay noon lang siya nakakita ng ganong kalaking barko na dumadaan sa bahaging iyon. Ang pagkakaalam niya ay hindi naman daanan ng mga cargo vessel ang bahaging iyon, na malimit nilang pinaglalagyan dahil sagana sa isda ang parting iyon ng karagatan. Wala ding malapit na fort o terminal o daungan sa parting iyon. Hinayaan niya na lamang ang bagay na iyon. Ang sa isip niya ay baka iligal ang dala ng barko, kaya napadaan doon patungo sa ibang bansa o di kaya ay naligaw ng ruta. Patuloy siya sa pangingisda, ngunit parang hindi siya sinerte ng gabing iyon at kakaunti lang ang kanyang huli. Wari niya ay parang pinagdamutan siya ng dagat, kaya nagdesisyon na siyang umuwi na lang dahil kakaunti na lang ang natirang gasolina at wala pa rin siyang sapat na huli. Malas naman ang barkong iyon, oh. Bakit kasi dito pa dumaan? Nataboy marahil ang mga isda. Wala tuloy tayong huli ngayon na marami. Pareklamo niya. Ayos lang yun, tay. May bukas pa naman. Positibong sagot ng kanyang panganay na si Ermio. Paano naman ang mga bayarin ng iyong ina? May ipapabili pa itong kapatid mong si Wilfredo. Proyekto daw sa paaralan. Tsaka ikaw, bibili pa tayo ng bagong sapatos mo. Sa susunod na lang iyang mga bagay na yan, tay. Ang mahalaga ay may maibili lang tayo na bigas. Sapat na iyon. At saka tinapay, kape at gatas. Sagot ni Ermio. Napangiti na lamang si Mang Pedro. Mabuti nilang at napalaki nilang mabait at kontento sa buhay ang kanilang mga anak. Lalo na si Ermio na kanilang panganay. Kinabukasan araw ng Biyernes. Pumunta ang kanyang kumparing si Mang Victor para imbitahin sa maliit na salo-salo at inuman. Punta ka mamayang gabi sa bahay. Kaarawan ng inaanak mo. May konting handaan at syempre, kapag may handaan, hindi mawawala ang inuman. Alam mo naman. Wika nito. Sige pare, ayos yan. Pupunta talaga ako, sigurado yan. Ngiti niyang sagot. Basta ha, asahan ko talaga yan. Lagi ka na lang kasing abala sa pangingisda. Bihira na lang tayo kung magkita. Makapag-usap man lang sana tayo ng mga tagal mamayang gabi. Banding na rin nating magkakaibigan. Pasensya ka na pare. Alam mo namang tatlo na ang aking binubuhay. Tapos nag-aaral na silang lahat. Kaya medyo mabigat na pasanin na rin. Pero mamayang gabi, makakaasa ka. Darating ako. Wika niya.
Nagpaalam na rin ito dahil napadaan lang at marami pa itong gagawin sa paghahanda ng mga pagkaing lulutuin para sa kaarawan ng anak nito. Maaga pa lang ay ginawa na ni Pedro ang lahat ng kanyang responsibilidad sa bahay. Para makaalis din siya ng maaga at makapagkwentuhan naman sa kanyang kaibigan na walang bitinan. Mabilis na sumapit ang gabi. Pagdating niya sa bahay ng kaibigang si Victor, ay naroon na rin ang iba pa nilang mga kaibigan at mga kumpare. Masaya ang lahat dahil pareho silang abala sa buhay-buhay. Kaya bihira na lang kung magkita. Kumustahan noong una, hanggang sa napunta kung saan ang usapan. Medyo may tama na rin sila ng alak nang naitanong ni Mang Victor ang tungkol sa ghost ship. Paring Pedro, naniniwala ka ba sa ghost ship? Pabirong tanong ni Victor. Medyo napaisip si Pedro ng bahagya sa naging tanong na iyon. Naku pare, tumatanda na ako sa pangingisda. Kaya imposibleng totoo yan. Sabay tawa niya at tungga na rin ang alak. Sabi ng mga matatanda dito sa atin, pag nakakita ka raw ng ghost ship ay huwag mong titigan o usisain ang gusto. Di kahit ituro mo ito sa kasama mo dahil sa hindi lang mamalasin ang pangingisda mo dahil pwede pa raw kayong maligaw at hindi na makauwi pa sa inyong pamilya. Kwento ni Victor. Nako, mga pamahiin lang yan Walang katotohanan ng mga yan. Sige pare, mukhang lumalim na ang gabi. Kailangan ko nang umuwi at ako na lang ang naiwan. Nauna na silang lahat sa akin Nako, kailangan ko pa namang pumalaot mamayang madaling araw. Paalam niya kay Mang Victor. Sige pare, ingat ka lang ha. Gusto mo hatid na lang kita? Ayos lang paring Victor. Mabala pa kita. Salamat na lang. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako sobrang lasing. Sakto lang. Hindi na nga siya nagpahatid sa kanyang kaibigan. Nag-isa siyang umuwi at medyo pagyawang-gewang na sa kanyang dinadaanan dahil sa tama na rin ang alak. Pagdating niya sa kanilang bahay ay mag-alas 8 na ng gabi. Kaya agad siyang natulog dahil maaga siya sa laot kinabukasan niyon. Sa hindi inaasang pagkakataon ay biglang pumasok sa kanyang panaginip ang tungkol sa nakita niyang barko. Naroon siya sa loob ng malaking barko na may marami at malalaking pilak at mga ginto. Mga taong nagsisiyahan, nagkakantahan, habang ang iba ay nagsasayawan. Naririnig niya ang mga magagandang musika na kahit kailan ay hindi pa niya narinig sa tanang buhay niya. Kakaibang himig na nakakagaan sa pagkaramdam. Wari ay dinadala sa kaulapan ng kanyang diwa habang pinapakinggan ang musikang iyon. May lumapit sa kanya na isang babaeng tila isang prinsesa na may suot na magarang trahe de boda na kulay puti at pinalamutian ng mga pilak at kumikinang na brilyante. Pilit siya nitong pakainin ng kanilang pagkain na kulay itim at pinaiinom ng kulay itim na wine na nasa kulay gintong kupeta. Ngunit mabilis siyang umiling. Lahat ng alay nito sa kanya ay tinanggihan niya. Masarap nga ito tignan at nakakatakam. Subalit nabigla siya dahil noon lang siya nakakita ng ganoong pagkain at pruta sa buong buhay niya. Nagalit sa kanyang babae dahil sa pagtanggi niyang uminom at kumain. Dahil doon ay itinaboy siya nito palayo. Habang siya ay paalis sa barko, ay nakita niya ang mga mukha ng tao na unti-unting nag-iiba ang anyo. Gulat na gulat siya nang makita ang lahat ng mga ito ay naging nakakatakot na. Ang mga magagandang diwata ay nagmukhang halimaw. Matuli sa mga ngipin, mahaba ang mga kuko, at ang kanilang mga tenga ay singhaba ng tenga ng kabayo. Ang kanilang mga pagkain ay naging mga nakakasuka na pagkain
tulad ng patay na daga na inuuod ng kulay itim at malalaki. Mga bituka ng mga hayop at sobrang nakakadiri. Ang magandang musika ay napapalitan ng matinding ingay, tulad ng mga sigaw at iyak ng mga tao. Tila humihingi ng saklolo dahil nakakulong sa kung saang parte ng barko. Dahil doon ay mabilis siyang tumakbo sa gilid ng barko upang tumalon at makatakas sa mga nilalang ng dilim. Mahal, gising! Igising! Gising! Halos pasigaw ng pukaw sa kanya ng asawang si Pasita. Sobrang lakas na ng yugyug nito sa kanyang balikat para lamang magising siya. Diretso siya ng upo sabay hawak sa kanyang dibdib. Habol ang kanyang hininga habang gabutil na pawis ang tumatagaktak sa kanyang mga noo, dibdib. Anong nangyari sa'yo? Nakakatakot naman yung mga hagulgol mo. Parang gusto tuloy kitang hampasin na lang ng maso nang matuluyan na. Kainis ka. Halos tumalsik ng espiritu ko sa gulat dahil sa sobrang lakas ng sigaw mo sabay hagulgol. Ang sakit ng balikat ko. Grabing yugyug naman yon. Nakakabali ng buto. Reklamo niya. Ang tagal mo kayang magising. Napahawak si Pedro sa kanyang noo, sabay tingala sa asawa. Ang sama ng panaginip ko, mahal. Hindi ko maipaliwanag. Basta, ang sama-sama. Sandali, ikuha mo na kita ng tubig. Wika ng kanyang asawa. Mabilis itong tumayo at pagbalik nito ay may bit-bit ng isang baso ng tubig. Pinunasan niyang tumatagaktak na pawis sa kanyang noo at tuminga ng malalim. O heto, uminom ka muna ng tubig para mawala yung hingal mo. Ikaw kasi inom ka ng inom ng alak. Baka sa sobrang kalasingan mo lang yan. Hindi siya sumagot sa kanyang asawa. Nasa kanyang panaginip ang kanyang imahinasyon. Tila kahirap mabura sa kanyang isipan at parang totoo lahat ng kanyang nakikita sa panaginip. Bawat eksena doon na hindi niya malimot. Detalyado lahat. Maging ang paligid ng barko at mukha ng mga nilalang. Anong oras na ba, mahal? Tanong niya kay Pasita. 2:00 na ng madaling araw. Bakit? Kailangan ko na palang pumalaot ngayon. Kaunti lang huli ko noong isang araw. Sana ngayon ay makabawi ako. At baka maubusan tayo ng bigas dahil wala tayong pambili. Nako, wag na kaya muna, mahal. Namumutla ka pa oh. Magpahinga ka na muna dyan. Meron pa naman akong kaunting ipon dito. Huwag mo nang alalahanin ang ating bigas. Ako nang bahala. Sa ilang araw na maging masagana ang kuha mo may naitabi naman ako. Sige na. Matulog ka na muna dyan, mahal ko. Dahil sa pamimilit ni Pasita na wag siyang maglayag sa umagang iyon, ay hindi na nga siya tumuloy pa. Bumalik na lamang siya sa pagtulog. Medyo masakit na rin ang kanyang ulo. Epekto ng alak na kanyang iniinom kasama ang mga kaibigan. Inaumagahan ay pumunta sa Pedro sa kumpare niya. Dekomento dito ang kanyang masamang panaginip. Paring Victor, naalala mo ba yung pinag-usapan natin kagabi? Sundan, sa dami ba naman ang pinag-uusapan natin? Hindi ko matumbok kung alin sa mga yon. Yung tungkol sa ghost ship na sinasabi mo. Yun. Sabi mo naman hindi ka naniniwala, di ba? Bakit, nakita mo na ba? Naniniwala ka na? Hindi ko siya nakita, paring Victor. Ngunit na panaginipan ko siya at parang totoo. Maging ang tao o mga nilalang ay parang totoo sa panaginip ko. Pare naman, panaginip lang yon. Huwag kang matakot. Pero na lang kung nakita mo nga. Sabi-sabi nga di ba dito na marami daw ang nakakita niyan. At sabi pa nila,
Marami na nga daw ang mga nawawalang mandaragat dahil dyan. Yung iba lumikas na ng tahanan, nag-iba na ng hanap buhay dahil sa takot. O wag mo nang seryosohin, ikaw naman. Mabilis maniwala sa sabi-sabi lang yon. Huwag ka muna maniwala sa sabi-sabi. Sabi mo nga di ba? O siya pare, may lakad ba ako? Maiwan na muna kita dyan. Paalam nito. Sige pare. Tanging sagot niya sabay kaway dito. Pagsapit ng gabi ay inahanda niya ang kanyang bangka at kagamitan sa tabi ng dagat. Kailangan na niyang pumalaot mamayang madaling araw. Habang inihanda niya ito, ay may narinig siyang ingay na parang malakas na busina sa karagatan. Ngunit wala naman siyang nakita kahit maliit na ilaw ng bangka o barko na kanyang tinignan ang kalawakan. Hindi na lamang niya ito pinansin. Umuwi siya ng bahay upang maghapunan at makapagpahinga ng maaga. Pagsapit ng madaling araw, ay mahinahon niyang ginising ang panganay na anak na si Ermio. Ito ang madalas siyang kasama tuwing madaling araw. Napakasipag na bata at wala man lang reklamo. Kahit nakapikit pa ang mga mata habang nakasampa sa bangka. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay nagtaka siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tumanggi itong sumama. Ay, ayoko muna sanang sumama. Masama ang pakaramdam ko. Si Wilfredo na lang siguro muna ang isama mo, tatay. Dahil doon ay si Wilfredo na nga rin ang kanyang ginising. Wilfredo anak, gising na. Tara, samahan mo muna akong pumalaot. Masama ang pakaramdam ng kuya mo kaya ikaw na muna ang sasama sa akin. Tatay naman, ayoko. May pasok pa ako mamaya. May exam kami at gusto ko pa matulog. Walang magawa si Pedro kundi ang pumalaot mag-isa. Habang siya ay papunta na sa gitna ng karagatan, ay muling nakita niya ang isang malaking barko. Patuloy si Pedro sa pagpapatakbo ng bangka niya dahil porsigido talaga siyang mangisda sa araw na iyon. Hindi niya pinansin ang mga sabay-sabay tungkol sa gossip sa kanilang baryo. Hindi niya namalayan na dumaan na sa harap niya mismo ang sinasabing barko. Agad niyang pinatay ang motor ng bangka dahil kung hindi, ay tiyak na mababangga siya. Sa sobrang laki ng bangkang nasa kanyang harapan, ay tiyak durog ang aabutin niya at ang kanyang bangka. Nagtaka lang siya dahil sobrang lapit nito sa kanya. Namutla at nagtaka sa Pedro. Bakit nandito agad sa harap niya kanina lang ang layo pa nito? Umiglap lang siya saglit ay biglang nasa harap na niya agad ito. Habang pinagmamasdan niya ang bangka ay dahan-dahan itong huminto. Tiningala niya at pinagmasdan ang kabuuan ng bangka. Napagtanto niyang ito ang ghost ship. Ngunit hindi siya nagpatinag. Bagkus ay nilakasan niya ang kanyang loob. Kung totoong ghost ship ito, o di kaya naman ay cargo vessel lang ng ibang bansa. Paglapit pa nito ng kaunti, ay may biglang tumawag at kumaway sa kanyang nilalang. Isang taong matangkad na may suot na damit na pang-Amerikano. Nakasombrero de Amerikano at tuxedo na itim. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay tinawag na siya nito. Kaibigan, halika dito. Bakit po, Ginoo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ano ba ang ginagawa mo dito sa ganitong oras ng gabi? Hindi mo ba alam na delikadong maglayag sa lugar na ito? Nangingisda po ako, Ginoo. Ito lang po ang kabuhayan ko. Kung hindi ko gagawing maghanap buhay, magugutom po ang aking pamilya. Sagot niya rito, habang nakatitig sa mukha ng lalaki. May bitbit itong Petromax kaya maliwanag at kita ang kabuuan ng mukha nito.
Gwapo at maputi ang lalaki. Kaya inakala agad ni Pedro na dayuhan ang mga nakasampa at may-ari ng barko. Isda ba ang kailangan mo? Marami rito. Ilapit mo ang bangka mo at pupunuin ko ng mga malalaki at sariwang isda yan. Saad nito. Inilapit ni Pedro ang bangka niya. Dahan-dahang ibinabang ng estranghero ang balde-balde na nakatali sa lupit. Nang malapit na ito sa bangka ni Mang Pedro, ay kanya itong inabot at ibinuhos sa kanyang bangka. Ilang beses din itong pinuno ang balde. Nakailang buhos ng isda si Mang Pedro hanggang sa tuluyang mapuno ang kanyang bangka. Halos lulubog na sa tubig ang bangka niya sa sobrang dami ng isdang ibinigay ng lalaki. Hindi matatawaran ang sayang nadarama ni Pedro. Malaking halaga ng pera ang katumbas ng napakaraming isda na dala niya. Salamat po, amo. Tuwang-tuwa niyang sagot. Kung gusto mo lagi na maraming isda, tandaan mo lang lagi ang oras na ito. Dito tayo laging magtagpo tuwing araw ng Biyernes at Martes. Pero may isang kondisyon. Ano yun, amo? Huwag na huwag mong ipagsasabi sa mga tao ang pagbibigay ko sa iyo ng mga isda na ito. Ibenta mo ayan at yan ay magbibigay sa pamilya mo ng kasaganaan. Pangako po, amo. Walang makakaalam nito. Hindi po ninyo maamasamin eh. Maaari na po ba akong umalis? Ako'y maglalayag na pauwi sa amin. Kapag maaga ko itong mailala ko ay tiyak na mapaaga rin ako ng uwi sa aming tahanan. Paalam niya sa estranghero. Ni hindi man lang sila nagkakilala sa isa't isa. Walang problema, aking kaibigan. Humayo ka at nang makarami ka ng benta. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Habang siya ay naglalayag pabalik sa kanilang bahay, ay nakita niya rin ang malaking barko na unti-unting umaalis sa kanilang pinagtagpuan. Hanggang sa paliit ito ng paliit, unti-unti nang naglaho sa dilim. Iniisip na lamang ni Pedro na itong barko o kala ay isang malaking fishing vessel at mali ang paniniwala ng marami. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, ay ghost ship daw yan. Kaya naman ay tuwang-tuwa si Pedro sa dala niyang napakaraming isda at tiyak ay ikakasaya ng kanyang asawa at mga anak ito. Pagkarating niya sa bahay ay agad niyang ginising ang kanyang asawa at mga anak para ipakita ang kanyang dalang huli. Mahal, Pasita, tignan mo. Marami akong huli ngayon. Mga anak, gising. Tulungan niyo akong ipasok sa mga malalaking banyera ang mga isdang dala ko. Mahal, bakit? Anong nangyari at ang ingay mo? Tara bahal, samahan mo ako. May ipapakita ako sa iyo. Mga anak, tara, samahan niyo ako. Sa kasabikan ay diretsong bumangon ng mag-iina at lakas takbong sinundan ang malalaking hakbang ng ama. Nang makita nilang napakaraming isda, ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Sa tanang buhay ng kanilang pakikipagsapalaran sa dagat, na hindi pa nila naranasan na makahuli ng ganon kadami. Kahit tatanggaliin pa sila ng uwi, hindi halos sa mga ito makapaniwala. Mahal, saan ba galing ito? Sobrang dami naman ito. Halos mapuno ang bangka mo. Tanong ni Pasita. Huli ko ito lahat, mahal. Medyo sinerte lang ako ngayong araw. Hindi halos mawaksi ang ngiti sa kanyang labi. Pero mga anak, tulungan niyo akong ipasok ang mga isdang ito sa banyera para maibenta na sa palengke ng maaga. Utos pa niya sa mga anak. Tuwang-tuwa rin ang mga bata habang isinasalin sa mga banyera ang napakarami at sariwang mga isda. Habang sinasalin nila ang mga isda sa banyera, ay nakatayo lang si Pasita.
Nagtataka ito kung bakit ganun karami ang nahuli ng isda ni Pedro. Gayong mag-isa lang ito. At hindi pa nga sumisikat ang araw. Kung tutusin ay ilang oras pa lang itong naglayag. Sa ang banda ng dagat man tila inulan ng napakaraming isda at kay bilis ding nahuli ni Pedro ang mga ito. Mahal, bakit ganyan ka makatingin? Puna ni Pedro sa mapang-uyam na tingin ng asawa. Wala mahal. Nabigla lang talaga ako. Unang beses talaga to eh. Totoo ang mga ito, mahal. Hindi ito panaginip lang. O siya, mahal, ipagtimpla mo muna ako ng kape. At kayo mga anak, karga niyo na lahat ng banyera sa tricycle. Dadalhin natin to sa bayan habang wala pang masyadong tao. Ito mga natira. Dahil di na kasya sa tricycle, ay balikan ko na lang. Litanya ni Pedro. Inisang bagsak lamang niya ito sa isang wholesaler sa bayan. May kababaan ng presyo. Ngunit sa dami ng kanyang dala, ay limpak-limpak na halaga pa rin ng pera ang kanyang nahawakan. Meron pa doon sa bahay. Tapusin ko muna sa paghakot. Tsaka mo na ako bayaran, boss. Paanya kay Mang Kanor. Ito ang importer at wholesaler ng isda sa bayan. Aba, swerte ka yata ngayon, Pedro. Sige, sa akin mo na ibagsak lahat yon. Sakto may bihay ako mamayang patungong Malaysia. Marami akong i-import ng mga seafoods at isda. Isali ko na lang ito dahil napaksariwa pa. Saad ni Mang Kanor. Ang sikat noon. Sa bala, di joke lang. Tuwang-tuwa si Pedro dahil hindi na siya mahirapan pa sa paglalako. Hindi niya kailangang magbilad pa dahil hindi mauubos sa paglalako. Sinumot lahat iyon ni Mang Kanor dahil nakajackpot si Mang Kanor ng chicks. Ba't kasi Mang Kanor? Mahigit kumulang 200,000 ang kita ng kabuong isda na bigay ng mayamang estranghero na hindi man lang niya naitanong kung ano ang pangalan nito. Dahil doon ay nakabili siya ng bago at malaking bangka. Nakakuha din siya ng hulugan ng multicap para pagkargahan ng mga banyerang isda patungo sa bayan. Balak niyang bumalik sa laot ngunit naisip ni Pedro ang sinabi ng estranghero na tuwing Martes at Biyernes na araw lang sila pwedeng magtagpo. Ang ginawa ni Pedro ay sa ganong araw din siya pumapalaot. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Sa madaling araw ng Martes at Biyernes ay lagi siyang gumagayak para pumunta sa gitna ng dagat. Umapalaot siya dala ang malaking bangka na bagong bili niya. Doon ay mas maraming isda siyang maisasakay. Kaya mas malaking kita iyon para sa buong pamilya. Sa kanyang paghanda ay nagising at nakita siya ng kanyang panganay na anak. Agad itong bumangon dahil gusto nitong sumama sa kanya sa paglalayag. Ay, magaling na po ako, matagal na. Maayos na ang pakaramdam ko. Kaya sasamahan na po kita, tay. Wika ni Ermio. Ay, naku anak, wag na. Kaya ko na ito. Matulog ka na lang dyan. Ako na ang bahala sa paghahanap buhay. Kaya ko na ito, anak. Sigurado ka, tay. Kawawa ka naman kasi. Ang hirap kaya mangisda ng mag-isa. Sanay na ako, anak. Alam mo naman na dito ako natuto mula noong kabataan ko pa. Kaya wag ka ng maraming tanong at lalong wag kang mag-alala sa tatay. Bantayan mo na lang ang mga kapatid mo. Dahil doon ay wala nang nagawa pa ang kanyang panganay. Pumapalaot pa rin siya ng mag-isa. Dahil tiyak na naghihintay pa rin sa kanya ang mayamang kaibigan na may-ari ng barko. Tiyak na limpak-limpak na salapi na naman ang kanyang matatanggap matapos ang paglalayag na iyon. Nang malapit na siyang makarating sa gitna ng laot,
ay nakita na niya kaagad malayo pa lang ang malaking barko. Lumapit siya dito dahil ipinangako naman sa kanya ng kaibigan na bibigyan siya lagi ng napakaraming isda. Hindi niya kailangan pang trabahuin o magpakahirap. Sa utak niya ay sobrang swerte niya na nagkaroon ng kaibigan na may-ari ng barko. Sa dinami-dami ng mga pumapalaot na mangingisda, ay siya pa ang maswerte na nakasalubong nito. Kaya sa kanya napunta ang malalaking biyaya. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang nakangising estranghero. Sa pagkakataong iyon ay inimbitahan siya nito na umakyat muna sa barko. Hindi rin siya nagdadalawang isip na sumampa. At doon ay napagtanto niya na isang malaking fishing vessel nga ito. Dahil sa tonelaladang isda ang nasa gitna ng barko. Nang titigan niyang mukha ng lalaki, ay doon lang niya nakita ang kaibahan ng mukha nito. Wala itong linya sa gitna ng ilong. Ang isa pa niyang ipinagtataka ay ganon pa rin ang suot nitong damit at sombrero. Maligayang pagdating, kaibigan. Kumusta ka naman? Bati nito sa kanya. Ayos lang po ako, amo. Ganon ba? Bueno, huwag mo na akong tawaging amo. Ako si Damian. Tawagin mo akong si Damian, aking kaibigan. Ay, opo Damian. Ako din pala si Pedro. Kumusta kayo? Ayos lang, Pedro. Kailangan mo din ba ulit ng maraming isda? Ganun na nga po yata, Damian. Alam mo naman na ito lang talaga ang hanap buhay ko. Salamat nga pala nung nakaraan. Dahil doon ay nakabili na ako ng bago at malaking bangka. Sabay silip sa kanyang bangka sa ilalim. Napansin ko rin yan, Pedro. Sige, halit ka at bibigyan kita ng maraming isda. Wika nito sabay akbay sa kanya. Tinawag nito ang ilang tauhan at siyang inutusan para punuin muli ang bangka ni Pedro. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan ang mga tauhan ni Damian na pinupuno ang kanyang bangka. Hindi man lang siya nagtaka kung bakit ganun lamang kabilis na mga itong punuin ang kanyang bangka. Pinapalutang lamang ng mga ito ang balde sa hangin na puno ng isda. Kiwari niya ay nananaginip lamang siya habang nanonood. Nung mapuno na ang kanyang bangka, at saka lang din tila bumalik ang kanyang ulirat. Napakarami naman po nito, kaibigang Damian. Maraming salamat talaga at napakabuti mo. Ano po bang gusto mong kapalit nito, kaibigan? Na makabawi naman ako sa kabaitan na ipinapakita mo. At magandang buhay na rin na dulot nito. Watalino ka, aking kaibigang Pedro. Huwag kang magalala. Malalaman mo rin sa uli kung ano ang kapalit ng karangyaan na pinapatamasa ko sa iyo ngayon. Biglang napahinto at napatulala si Pedro sa sinabi ng engkanto. Napaisip siya bigla dahil sa sinabi nito at kung ano ang ibig sabihin. May kapalit nga. Ano kayang nasa isip ng taong ito? Bahala na. Baka pera lang ang kailangan niya. At kung pabebenta ko naman ang napakaraming isdang ito, itiyak na mababayaran ko agad siya. Kahit hati pa kami sa kita nito. Sa isip ni Pedro. Kaibigang Damian, kung ipong mamarapatin, maaari na po ba akong umalis? Babalik ako dito sa araw ng Biyernes na gaya ng sinasabi mo. At sa pagkakataong ito, ay dadalhin ko na ang kailangan mo. At saka kailangan ko din umalis, baka aabutin ako ng liwanag dito sa laot. Pamamaalam niya. Oo naman, kaibigan. Mag-iingat ka lagi, aking kaibigan. Bilin sa kanya ni Damian. Inalalayan siya ng mga tauhan ni Damian na makababa sa barko. Nang makalapag na siya ay maingat niyang tinungo ang kinaroroonan ng motor
Binuhay niya ito at unti-unting dumistansya sa malaking barko. Tumingala pa siya sa nakayukong si Damian. Kumaway muna siya dito bago tuluyang naglayag palayo. Paalam. Sigaw ni Damian mula sa itaas. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay para maibenta ang lahat ng dalang isda. Tuwang-tuwa si Pedro dahil malaking bangka ang dala niya. At ito'y punong-puno sa pangalawang pagkakataon. Subalit ang kanyang asawang si Pasita ay napuno ng pagdududa habang nakatitig sa kanya. Hoy, mahal, tapatin mo nga ako. Ayoko nang sinungaling ha. Saan ba galing ang isdang ito? Bakit napakarami naman ito? Alam mo na hindi mo ito kayang mahuli ng ganon kadali. Kaya magtapat ka nga sa akin. Ay, ano ba, Pasita? Huli ko lang ito lahat. Sinuwerte lang talaga ako sa mga nagdaang araw. Mahal naman, huwag kang mag-alala dahil hindi ito nakaw. Wala akong ginagawang masama. Nagtiwala ka sa akin. Kailan mo pa ako nakilalang magnanakaw ha? Kita mo napakasariwa pa ng mga ito. Huli, na ikaw lang mag-isa. Imposible naman yata iyon. Kahit sa pagong ka magkwento, hindi ka paniwalaan eh. Reklamo ng ginang. Maraming katanungan ang bumabalot sa isipan nito na hindi masagot-sagot dahil tikom ang bibig ng asawa sa totoong kwento. Alam ni Pasita na may kakaiba kay Pedro. Ayaw lang nitong magkwento. Ngunit nababasa nito ang kasinungalingan ni Pedro sa mga mata nito. Sa tagal na nilang magkasama, alam na niya lahat ng kilos ni Pedro. Anong klaseng tingin yan, Pasita? Ay, naku naman. Huwag ka nang makialam kasi mahal. Hayaan mo na lang ako sa diskarte ko. Alam ko naman ang ginagawa ko. At kailanman ay hindi ako lumabag sa batas pandagat ni magnakaw man. Kita mo nga kay laki ng mga isdang huli ko. Pagsisinungaling pa rin ni Pedro. Sabihin mo na lang kasi sa akin ang totoo. Saan ba galing ang mga isdang ito? Huwag kang magsinungaling sa akin, Pedro, kung ayaw mong maghiwalay tayo. Napakamot si Pedro sa kanyang ulo. Langanin pa siyang magsalita. Hindi pa siya handang magkwento. Ngunit alam niyang hindi maniniwala si Pasita sa kanyang kwento. At iba itong magalit, kaya takot siya dito. Naisip niyang wala naman sigurong masama kung ikwento niya sa asawa niya ang lahat. Ayos lang din naman. Ay, sige na nga lang asawa ko. Sabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan. Ang totoo niyan ay bigay ito ng kaibigan ko sa barko. Isang malaking barko na fishing vessel. Pero wag mong ipagsasabi kahit kanino. Dahil iyan ang kasunduan namin ni Damian. Dapat nga hindi ko pwedeng isabi sa iyo to eh. Kaso kung makapanakot ka naman, hiwalay agad para sa ganitong pangyari. Sinuwerte na nga, hihiwalayan mo pa. Mahal, Pedro, nag-iisip ka pa ba ha? At ano naman ang kapalit nito? Hindi ko alam. Pero tiyak ako na pera lang ang kailangan nila. Pera lang naman ang nagpapaikot sa mundong ito, hindi ba? Biglang kinalabutan si Pasita. Hindi nito maipaliwanag ang nararamdaman kaba. Basta iyon lang agad ang naramdaman nito nang magkwento si Pedro tungkol sa sinasabi nitong kaibigan. Hindi alam nito kung bakit parang may kakaiba. Diyos ko, Pedro, natatakot ako sa posibleng mangyari at kapalit ng karangyang ito. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pakay nila at kung pera lang ba talaga ang kailangan nila. Wala, sige, ibenta mo na lahat ng mga isdang yan at ang kalahati ng benta mo ay ibabalik mo na sa kanila. Sige mahal, yan din ang nasa isip ko. Hatian na lang. Pupunta na ako sa palengke ha at baka abutin pa ako ng tanghali. Pero sigurado akong kukunin ulit ito lahat ni Mang Kanor.
Agad niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan at bumiyahe na patungong bayan. Binenta niya ang lahat ng isdang dala niya kay Mang Kanor dahil naroon na ito. Para isang bagsakan na rin. Nasa 500,000 piso mahigit ang halaga ng isdang na ibenta niya sa araw na iyon. Hinati niya ito sa 2, gaya ng bili ng kanyang asawa. Mahal, nandito na ako. Tawag niya kapasita matapos patayin ang makina ng sasakyan. Ang aga mo naman yata. Sabi ko sa iyo, swerte talaga ako sa mga araw na ito. Kinuha kasing muli ni Mang Kanor ang lahat ng aking isda. Mabuti kung ganon, nang makapagpahinga ka ng maaga. Oo nga mahal, pero ipagtimpla mo muna ulit ako ng kape. Utos niya sa asawa. Lumipas ang 3 araw. Muli na naman siyang nag-ipon ng lakas. Araw na naman ng Biyernes, kaya kailangan niyang muling maglayag. Nagising siya ng mga madaling araw para gumayak. Babangon pa lang siya nang magising si Pasita. Aalis ka na, mahal. Dala mo na ba ang pera? Wag na wag mong kalimutan yon. Oo naman mahal, hindi ko makakalimutan ang bagay na ito. Mahirap na baka singilin pa ako. Isa pa ay ito talaga ang pakay ko, kaya ako pupunta sa laot. Mahal, gusto mo sumama na ako sa iyo? Nag-aalala na kasi ako sa iyo. Parang may naramdaman akong hindi maganda. Gusto ko lang matiyak na ayos ka. Mahal, huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. Kaya ko na ang sarili ko. Basta alagaan mo lang ang mga anak natin. Masama kasi ang kutob ko ngayon eh. Isa tinagal-tagal mo sa pangingisda. Ngayon ko lang naramdaman to. Labis na pag-aalala ang nararamdaman ko ngayon para sa iyo. Huwag ka na kaya tumuloy pa, mahal. Mahal, itulog mo lang yan. Kung ano-ano nang nasa isip mo. Manalangin ka at ipanalangin mo ang kaligtasan ko. Lagi naman mahal eh. Huwag ka nga mag-alala, mabait yung kaibigan ko. Imposibleng mangyari yung sinasabi mo. Sige, isama mo na lang ang panganay nating si Ermio para matahimik na ako dito. Hindi na ako mag-alala ng labis kung may kasama ka. Sige na nga mahal, ang dami mong satsat. Gisingin mo na lang sa Ermio at ihanda ko lang ang aking bangka. Agad ding ginising ng dahan-dahan ni Aling Pasita ang panganay na anak. Nay, antok pa ako. Ermio anak, bumangon ka na muna dyan. Samahan mo ang tatay mo. Tulungan mo siyang mangisda ngayon anak. Sabi mo naman diba wala kayong pasok? O tamang-tama. May makakasama ka na sa paglalayag na iyong tatay. Nay, sabi naman ni tatay, kaya niyang mag-isa. Anak, huling paglalayag na ito. Dahil hindi ko napapayagang maglayag muli ang iyong tatay sa susunod. Total, may ipon naman tayo. Kumbinsi pa nito sa anak. Napilitan na lang ding bumangon si Ermio dahil namimiss din ito ang paglalayag kung sakali. Sinamahan pa ito ni Pasita patungo sa bangka. Gusto nitong kausapin muna si Pedro bago umalis. Mahal, tawag ni Pasita kay Pedro. May sasabihin ako sa iyo. Sana naman pakinggan mo rin ang suhestyon ko. Bakit? Ano yon? Total naman eh. Malaki-laki na din ang ipon natin. Ipangako mo na lang sa akin na huling pangingisda mo na ito. Lilikas na tayo sa bayan at magbebenta na lang tayo doon ng mga kakanin at kung ano-ano pa. Sigurado naman akong papatak iyon. Sige mahal, kung yan ang ikakasaya mo. At nang hindi ka na rin mag-alala pa. Huling pangingisda ko na to at pagbalik ko ay ibebenta ko ang dalang bangka natin at magbagong buhay na kasama ang ating mga anak. Salamat naman at nakinig ka sa akin, mahal ko. Nakangiting wika nito sabay yakap sa asawa. O siya, alis na kami baka hindi ko na maabutan ng barko sa laot. Magkakautang pa tayo
Paalam ni Pedro. Naglayag muli si Pedro kasama ang panganay na anak na si Ermio. Pagkarating nila sa laot ay bumuhos ang napakalakas na ulan nang hindi nila inaasahan. Gumuhit ang nakakakilabot na kidlat. Napakadilim ng buong paligid at halos wala silang makita dahil sa napakakapal na nakapaligid sa kanilang mga hamog. Tay, bigla yatang sumama ang panahon. Bumalik na lang tayo. Napakalakas ng ulan at kidlat. Natatakot ako, tay. Pakiusap ni Ermia. Huwag kang matakot, anak. May hihintayin lang tayo. Wika niya sa anak. Nandito na tayo sa aming tagpuan pero bakit wala pa rin dito ang barko? Tanong niya sa sarili. Tay, umalis na tayo dito. Ang ilaw natin malapit ang mamatay dahil sa lakas ng ulan. Napakadilim pa ng tubig sa parting ito. Paalala ng kanyang anak. Sige anak, uwi na lang tayo. Huwag ka nang matakot. Pagpapakalma niya sa anak. Muli niyang binuhay ang makina at bumalik sa kanilang dinaraanan kanina. Sobrang kapal ng hamog, kaya hindi niya makikita ang palatandaan ng ilaw at kung saan na ang ruta at daanan pa uwi. Natatakot na rin siya na baka bigla na lang siyang mabangga sa barko ng kaibigan. Hindi kasi niya ito makikita. Kahit sa alon ng dagat ay hindi niya mababasa kung saan ang kanilang tungo. Walang mga daluyong ng ulap na siyang palatandaan ng mga mandaragat. At ang hangin naman ay papalit-palit ng direksyon. Tanging panakanakang pagguhit ng kidlat lamang ang nagsisilbing liwanag paminsan-minsan. Kinabahan na si Pedro sa mga nangyayari. Naliligaw na sila sa pakiwari niya. Hindi niya pinapahalata sa anak ang takot dahil ayaw niyang mas matakot at mag-aalala pa ito. Nagsimula nang umiyak si Ermio dahil sa takot. Nataranta si Pedro dahil lalong naging mabangis ang langit. Animoy may matinding galit sa sanlibutan at ang guhit ng mga kidlat ay mas lumaki at naging sunod-sunod na. Habang tumatakbo ang bangka ay hindi nila namalayan na bigla itong bumangga sa malaking barko. Tumilapon silang dalawa sa dagat at nagkahiwalay. Nang makalitaw si Pedro ay wala na si Ermio sa bangka. Sinubukan niyang hanapin ito sa paligid, ngunit hindi niya mahanap. Sumigaw siya ng sumigaw, tawag ang pangalan nito. Nagbabagakasakali siyang nasa malapit lang ito. Anak, sumagot ka. Nandito ako, anak. Ermio! Sigaw pa rin niya habang umiiyak. Ngunit hindi niya ito makita dahil sa dilim ng buong paligid. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumukas ang ilaw ng barko at lumitaw ang isang lalaki. Kilala niya ang bulto ng pangangatawan nito. Maging ang boses nito ay kilalang kilala niya. Si Damian na tila ba galit ang tono sa pananalita. Lumabag ka sa kasunduan natin, Pedro. Wika nito. Alam na niya, si Damian nga ito. At alam na niya kung ano ang kinakagalit nito. Damian, ikaw nga yan. Tulungan mo ako. Nawawala ang anak ko. Pakiusap niya sa kaharap. Iba kasunduan natin. Huwag mong ipagsasabay kahit kanino. Bakit mo kwento sa asawa mo? Kaibigan, asawa ko naman yon. Kahit na, naging mabuti ako sa iyo. Binigyan kita ng biyaya. Sobra-sobrang biyaya. Ngunit naging traidor ka. Galit na wika nito. Ang kabayaran ng pagtulong ko sa iyo ay ang buhay ng anak mo. Huwag mo na siyang hanapin pa dahil nasa kamay ko na siya. Seryoso nitong wika. Natulala na lamang si Pedro.
Tila ba muli ay nanaginip lang. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Sobrang bilis ng lahat. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Halos gumuho ang mundo niya sa narinig mula sa bibig ng kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Noon lang niya napagtanto na hindi ordinaryong mga tao ang kanyang nakilala. Naalala niya ang kwento sa kanilang baryo, ang tungkol sa ghost ship na pag-aari ng engkanto. At malalaman mong engkanto sila dahil walang linya sa ilalim ng ilong nito. Ito ang kanyang nasaksihan noong magkaharap sila ng malapitan ni Damian. Ngunit hindi agad pumasok iyon sa kanyang isip at tinatakpan niya sa kanyang kukote na si Damian ay isang mabuti at matulunging nilalang. Nadaya siya, nabitag, naisahan ng isang nilalang ng dilim. Hindi, Damian. Akin ang anak ko. Mabawiin ko siya sa iyo. Ermio, anak. Andito ang tatay. Buong lakas siyang sigaw habang nakatingala sa malaking barko. Narinig niya ang boses ng kanyang anak. Sumisigaw at tinatawag ang kanyang pangalan. Humihingi ito ng tulong. Ngunit unti-unting lumiliit sa kanyang paningin ang barko. Hanggang sa tuluyang naglaho muli. Unti-unting tumila ang buhos ng ulan at naging tahimik ang paligid. Habang si Pedro ay nakaupo sa kanyang bangka, ay napaisip siya ng malalim. Ang kanyang panaginip ay nangyayari sa totoong buhay. Ang malaki at napakaraming ginto ay hinahalin tulad ng malaki at napakaraming isda. Ang mga magagandang diwata ay hinalin tulad ng kabaitan at ang pagbago ng anyo nito ay hinalin tulad sa isang galit na engkanto. At ang narinig niyang sigawan at iyakan sa panaginip ay hinalin tulad sa kanyang pagsigaw ng pangalan sa kanyang anak. Ang iyakan naman ay maihalin tulad sa iyak ng kanyang anak. Ang pagtalo niya sa barko ay hinalin tulad sa pagtilapon nila noong sila ay nabangga. At ang pagliyab ng barko ay hinalin tulad sa paglaho nito dahil natabunan ng hamog. Hindi alam ni Pedro kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang asawa at ng ibang anak. Hindi mapigil ni Pedro ang pagtulo ng kanyang luha at bigat sa kalooban. Siya ay nawala ng masipag at matulunging anak at kay hirap iyong ipaliwanag sa kanyang asawa. Paano niya umpisa ng kwento? Walang katulad ang isang Ermio sa kanyang buhay. Napaka-responsable at napakasipag. Higit sa lahat ay sobrang masunurin. Kaya siguradong magwawala ang kanyang asawa oras na malaman itong kinuha ang kanilang anak ng isang traidor na nilalang ng dilim. Pagkarating niya sa bahay ay sinalubong agad siya ng kanyang asawa. Nagtaka ito kung bakit siya umiiyak. Inikot nito ang paningin upang hanapin ang panganay na anak. Mahal, bakit ka umiiyak? Nasaan na nga pala si Ermio? Tanong nito. Pasita. Aniya sabay lod at hindi mapigilang mapahagulgol. Bakit? Tumayo ka dyan, ano ba? Si Ermio ang hinahanap ko. Nasaan ang anak ko? Matigas nitong tanong. Matalim ang titig nito kay Pedro at pumapatak na rin ang mga luha. Tila ba may ideya na ito na may masamang nangyari sa kanilang anak. Ano ba, Pedro? Magsalita ka. Huwag kang iiyak lang dyan. Galit pa ding wika ni Pasita. Si Ermio. Kinuha na siya ng mga engkanto. Siya ang naging kabayaran ng lahat. Agulgol niyang sagot sa asawa. Anong engkanto? Anong kabayaran? Tanong ni Pasita na naguguluhan. Nanginginig ang mga kamay nito at hindi mapalagay.
Nagsimula nang magkwento si Pedro sa kung paano niya unang nakilala si Damian. Walang parte ng kwento na hindi niya isinalaysay dito. Nailing na lamang si Pasita habang pigil ang sarili na wag humikbi. Hindi. Hindi ito totoo, Pedro. Sabihin mo sa akin, biro lang ang lahat ng ito. Hindi ito totoo. Tinakasan ito ng lakas sa katawan, kaya napalahod na lamang sa buhangin. Hindi matigil ang pag-iyak nito habang matayog ang tingin sa karagatan. Ermio, anak ko! Sigaw nito. Tahan na, mahal ko. Pag-aalo ni Pedro sa asawa. Sabay hila nito para makatayo. Ngunit ayaw ni Pasitang umalis sa kanyang kinaroroonan. Tahan na, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Hahanapin ko ang anak natin. Hanapin mo. Huwag mong sabihin. Gawin mo. Agulgol na sagot ni Pasita. Hindi kita maaaring iwanan ng ganyan. Paano kung makaisip ka na masama sa iyong sarili? Kailangan mo na kitang bantayan. Layop ang engkantong iyon. Babawiin ko sa kanya ang anak natin. Wika ni Pasita. Babawiin natin, mahal ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mahahanap ang anak natin. Pangako ni Pedro sa asawa. Halos gabi-gabi siyang pumapalaot upang hanapin ang anak. Minsan ay pinaglalaroan pa siya sa gitna ng laot. Isang beses ay may narinig siyang iyak ng bata. Kaya sinundan niya ito kung saan nanggagaling ang boses. Ngunit pagdating niya sa kung saan galing ang iyak na iyon, ay nagbago na naman ang lokasyon o kinaroroonan ng iyak. Sinundan niya ito ng sinundan. Hindi siya napapagod basta mahanap lang niya ang kanyang anak. Hanggang sa narinig niya ang boses na Ermio at siya mismo ang kinausap nito. Tay, huwag ka nang bumalik dito. Lumikas na kayo ng tirahan at magbagong buhay. Hindi sila titigil, Tay. Tiyak na may kukunin pa silang muli. Ayaw kong madamay ka at mga kapatid ko. Ayaw kong isa pa sa inyo maghihirap sa loob ng barko kasama ang iba pang bihag na mga engkanto. Wika nito. Anak, paano ba kita bababawi? Umiiyak niyang tanong. Hindi na, Tay. Ngunit ayos lang naman ako dito. Ang mahalaga ay huwag na kayong sumunod pa sa akin dito. Kaya pakiusap, Tay. Dalhin mo ang nanay at mga kapatid ko sa ibang lugar. Maaari sigurong sa bayan. Nagaya ng sabi ng nanay. Doon na kayo maghanap buhay, Tay. Pakiusap po, Tatay. Dahil sa sinabing iyon ng anak, ay nilikas nga nila ang kanilang lugar. Binenta lahat ng mga ari-arian at tuluyan ng lumipat sa bayan. Matagal na rin bago nila nalimot ang kanilang buhay sa probinsya. Ngunit pinilit nilang maging matatag at ginawang sandiga ng isa't isa. Sa hamon ng buhay ay buong pamilya ang matatag na magkasama-sama sa pagharap ng dagok ng kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naghilom ang sugat sa kanilang puso. Unti-unti na rin nilang natanggap ang nangyari kay Ermio. Iyon ay nagsilbing aral sa kanila. At tila nawala na rin sana sila ng interes sa dagat dahil ayaw nilang maungkat pa ang masakit na pangyayari sa kanilang buhay. Lumipat sila sa bayan ng San Agustin. Doon ay tuluyan na nilang binaon sa hukay ang nakaraan. Nilimot ang masilimot na pangyayari sa kanilang buhay. Pinilit na bumangon kasama ang dalawa pang anak. May mga pagkakataon na napapaluhan na lang bigla si Aling Pasita. Ngunit tinatagan nito ang loob para sa naiwang mga anak niya. Umayod silang mag-asawa para sa pangarap ng mga anak. Si Aling Pasita ay naglalako ng kanyang panindang kakanin sa baryo. Samantalang si Mang Pedro naman ay nagsasaka lamang sa bukid dahil wala na itong ibang alam sa ibang trabaho.
Walang pinag-aralan si Mang Pedro at lumaki siya sa buhay probinsya. Kaya pangingisda at pagsasaka lamang ang kanyang alam. Inilipat nila ng paaralan ang dalawang anak na sina Wilfredo at Teresita. Nasa unang taon sa elementarya na ang bunso, habang si Wilfredo ay nasa ika-4 na taon na. Isang madaling araw, habang natutulog si Pedro, ay napapanaginipan niya ang kanyang panganay na anak na si Ermio. Ito ay umiiyak at pinapahirapan ni Damian. Nakikita niya sa kanyang panaginip na sinasaktan at minamaltrato nito ang kanyang mahal na panganay. Nang magising si Pedro ay wala siyang ibang reaksyon kundi ang magalit. Gusto niyang maghiganti at bawian ang anak. Kahit makawala man lang ito sa kamay ni Damian. Nagising si Aling Pasita at nakita siyang nakaupo at nakatulala. Mahal, nananaginip ka ba? Bakit kay aga mong nagising? Madaling araw pa lang ah. Napapanaginipan ko ang anak nating si Ermio, Pasita. Ano? Ano naman ang napanaginipan mo? Magkwento ka, mahal. Okay lang ba ang anak natin? Hindi, mahal. Nag-alala nga ako sa anak natin. Dahil nakita ko sa panaginip ko, pinagmalupitan siya ni Damian. Umiiyak ang anak natin. Tiyak na totoong panaginip kong ito. Naghihirap siya sa kamay ni Damian. Hindi ko lang alam kung bakit ganon katindi ang galit ni Damian sa atin. Nag-aalalang wika ni Mang Pedro. Hindi mapigil ang sama ng loob ni Aling Pasita habang inaalala ang anak. Unti-unting pumapatak ang luha nito habang nakikinig sa mga kwento ng asawa. At sinong ina ang makarinig na pinagmalupitan ng anak ay hindi na mga ito maatim. At ang masakit pa, wala man lang ito magawa para protektahan ang anak. Kawawa naman ang anak natin, Pedro. Wala man lang tayong magawa para protektahan siya. Wika ni Aling Pasita habang umiiyak. Ano bang magagawa natin eh? Ordinaryong tao lang tayo sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, Pasita. Gagawa ako ng paraan. Ano ang balak mo? Bukas ng umaga pupunta ako sa kabilang baryo, sa probinsya ng Bagacan. Ang layo nun, mahal. Pinakadulong baryo pa yon. Alam kong malayo, subalit kailangan. Iingi ako ng tulong sa kilalang albularyo doon na si Mang Jose. Kilala kasi na magaling na manggagamot dito sa lugar natin ang taong iyon. Halos lahat ng mga tao sa bayan na ito ay sa kanya lumalapit kahit sobrang layo na niya. Sumang-ayon na rin si Aling Pasita sa kanyang pasya. Gusto rin ito malaman kung may pag-asa pa bang mabawi nila ang kanilang panganay. Habang tumatagal kasi, mas lalo naman silang nangungulila kay Ermio. Kinaumagahan, maagang nagising si Mang Pedro. Gumayak na ito upang maagang maglakbay papunta sa kabilang baryo. Buo na ang loob niyang humingi ng tulong sa albularyong si Mang Jose. Nagtanong-tanong siya sa kanyang madadaanang bahay upang masigurong hindi siya naliligaw. May nakita siyang bahay na maraming taong nakapila. Naisip niyang ito na ang bahay ng albularyo. Opo, Tawag niya. Halos sa kanya lahat ng mga mata ng mga taong naroon. sino po sila? At anong kailangan? Sagot ng isang lalaki na nasa kalagitnaan ng edad. Isa rin sa mga nakapila sa bakuran ng bahay na iyon. Ito po ba ang bahay ni Mang Jose? Tanong niya. Oo, magpapagamot ka rin ba? Halika, pasok. Agad din siyang pumasok at nakapila roon. Dinig niya ang bulungan mula sa unahan kung gaano kagaling na albularyo si Mang Jose.
at kung paano nito naitaboy ang mga masasamang elemento sa paligid. Tahimik lang siyang nakapila. Malalim ang kanyang pag-iisip. Sa buong buhay niya ay hindi pumasok sa isip niya na mangyayari ang bagay na iyon sa kanyang buhay. Sobrang dami ng kanyang pangarap para sa pamilya at mga anak. Ang mga bagay na hindi niya naranasan noon ay balak niyang iparana sa kanyang mga anak. Ang kaginawaan ng buhay, iyon lang naman ang nais niya sa kanyang mga anak. Ngunit hindi niya mawari kung bakit kailangan pa niyang pagdaanan ang ganoong kabigat na suliranin. Sa tanang buhay niya ay wala naman siyang inargabyadong tao. Subalit hindi niya pwedeng questionin ang Diyos dahil ito lang ang nakakaalam ng lahat. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa dako paroon. Kailangan lang niyang maging matatag sa pagharap ng buhay. Napukaw ang kanyang pag-iisip ng malalim nang tawagin siya ng matanda. Sobrang lalim naman yata ng iniisip mo. Wika nito. Magandang araw po, Mang Jose. Ako po si Pedro. Magandang umaga din. Halika at umupo ka dito sa loob. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Sabihin mo lang. Mang Jose, kailangan ko po ang tulong mo. Gusto ko sanang bawiin o mapaalis man lang sa kamay ng engkanto ang anak ko. Nako, sablay tayo dyan. Alam mong ako ay isang albularyo, ngunit ako'y nanggagamot lamang. Kaya kong gamutin lahat ng sakit na ibinigay galing sa mga elemento at mga engkanto. Pero wala akong kakayahan para kausapin at kalabanin sila. Ang kailangan mong lapitan ay ang mga kumbate espiritual. Ang mga kumbate espiritual ay mga babayla na tagapagligtas o mga antingero na tagapitas ng mga anumang masamang elemento. Engkanto man o aswang. Kaya nilang kalabanin ang mga itim na kapangyarihan tulad ng kulam, barang, lason sa hangin at tikalbo. Halos lahat yata kaya nilang gawin basta sa mga ganyang bagay. Sila din ang gumagawa ng tunay na mga anting-anting. Sila rin ang tagapamahala ng lahat ng mga mutya. Mahabang litanya ng albularyo. Ganoon po pala. Tanong ko lang po, Mang Jose, maaari po ba? Sige lang, anong katanungan yan, Pedro? Ang mga kumbate espiritual ba ay may mga anghel na binababa galing sa langit? Or nilalang na tulad ng mga engkanto? Nako, hindi Pedro. Ang mga kumbate espiritual ay mga ordinaryong tao lamang na napiling pagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Yung iba minana sa kanilang angkan na may dugong babaylan. Yung iba, inaral mula sa mga nakitang lumang libreta. May iba din naman na galing sa mga elemento rin, gaya ng mga engkanto. Depende kung mabubuting elemento iyon na gustong maging instrumento ang isang tao na tinatawag na kumbate espiritual. Saan ba makikita ang lumang libreta, Mang Jose? Hindi hinahanap yon, Pedro. Ito ay kusang magpapakita sa iyo. Kung ikaw ay may mabuting pusong tao at maganda ang kalooban mo. Sa paglalakad mo sa gabi, kung may makikita kang kabao na lumulutang sa iyong harapan, huwag kang matakot. Hulihin mo ito dahil ang laman nito ay liberitang itim na naglalaman ng maraming kapangyarihan. Kwento ng matanda. Mukhang may narinig na akong kwento na ganyan. Salamat po sa mga sinabi mo, Mang Jose. Ang dami ko pong nalaman sa mga sinabi mo. Siya nga pala, may dala akong 3 manok para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat at ako'y hindi na magtatagal pa. Wika niya sabay tayo sa kanyang kinaupuan. Sige, Pedro. Mag-iingat ka at malayo-layo pa ang lalakbayin mo.
Itong puto baunin mo. Baka magutom ka sa daan. Sabay abot nito sa kanyang kamay. Salamat po, Mang Jose. Aniya tuluyan ng nilisan ang bahay ng matanda. Bumalik si Pedro sa kanilang baryo. Habang naglalakad siya ay iniisip niya ang mga sinasabi ng Mang Jose. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, ay hindi niya namalayan na malapit na pala siya sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bakuran pa lang ng bahay, ay namataan na niya sa harap ng pintuan ng kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito ay agad din itong sumalubong sa kanya. "Mahal!" Sigaw ni Pasita. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa mismong harapan nito. Malapad ang ngiti nitong nakatingin sa kanya. "Oh mahal, anong nangyari? Kanina pa ako tumatawag sa iyo. Bakit wala kang kibo?" Tanong ni Pasita habang nagsasali ng tubig mula sa banga. Iniisip ko kasi ang mga sinasabi ni Mang Jose. Aniya, habang paakyat sa berha para doon umupo. Inabot sa kanya ni Pasita ang isang basong tubig. "O heto, uminom ka muna ng tubig. Tiyak na napagod ka sa iyong paglalakbay. Napakalayo pa naman ang tinahak mong daan." Nito. Salamat, mahal. Sobrang tindi ng init kanina. Mabuti na lang at may napadaan agad na tricycle noong nasa kalsada na ako. Grabe. Ang layo ng bahay ni Mang Jose. Ilang ilog at bundok din ang inakyat ko. Kwento niya. Pero ano na? Ano daw ang kalagayan ng anak natin doon sa mundo ng mga engkanto? Sabik na tanong ni Pasita. Wala eh. Anong wala? Bakit? Husisa nito. Hindi niya kaya ang gusto nating mangyari. Ang kaya niya lang ay ang manggamot ng sakit na ibinigay ng mga engkanto o elemento o kaya ay ng mga aswang. At kung ano-ano pa maliban sa pakipaglaban sa mga elemento. Hindi niya iyon kayang gawin. Hindi ba, kanino pala tayo lalapit? Natanong mo ba kay Mang Jose kung sino ang may kakayahang gawin ang bagay na yon? Oo, mahal. Ang mga babaylan daw na may kinalaman sa kumbate espiritual. Sila ang makatulong sa atin sa bagay na ito. Saan naman natin sila mahahanap? Natanong mo ba kung mayroong babaylan malapit sa lugar natin? Wala pa, Sita. Nagmamadali akong umuwi at sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na naitanong pa ang bagay na yan. Napabuntong hininga na lang si Pasita at nakakaramdam ng muling pagkabigo. Huwag kang mawala ng pag-asa, mahal. Magtiwala ka lang. Magagawan pa natin to ng paraan. Hindi na umimik pa si Pasita. Napaisip ito ng malalim. Kinabukasan ay maagang gumayak si Pedro patungo sa kanilang bukarin. Pagbaba niya ng kusina ay naroon ang asawa at nakapagtimpla na ng kape. Mahal, gising ka na pala. Bungad nito. Inaabot nito sa kanyang tasa ng kape. Oo, mahal. Salamat dito. Punta mo na ako sa bukid ngayon. Tignan ko muna ang tanim nating gulay doon. Maging ang kalagayan ng alagang hayop natin. Sunod-sunod nitong hinigop ang kape. Sabay dampot sa sombrero at inilagay iyon sa kanyang ulo. Pagkatapos imutin ng kaping binigay ng asawa, ay tinali niya ang itak sa kanyang bewang. Mamaya na siguro, mahal. Kumain ka na muna. Huwag na, mahal. Busog pa naman ako sa kape. Tanggi nito at mabilis na hinagkan sa noo ang asawa. Sige, mahal. Ito na lang dalhin mo, ang malit na bote ng tubig, para hindi ka mauhaw. Mag-ingat ka. Lagi iyon, mahal. Sagot niya. Pagdarating sa bukid ay dinala niya sa malawak na talahiban ang kanyang alagang kalabaw.
baka at mga kambing. Pagkatapos sa mga itong maitali doon, ay pinuntahan din niya ang kanyang mga pananim para madiligan. Mga halamang gulay tulad ng talong, kalabasa, okra, at upo ang kanyang proyekto. Mabilis niya itong maibenta sa bayan dahil may mga suki siyang nagtitinda ng gulay sa mga pampabulikong pamilihan. Inabot siya ng hapon sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim at halamang gulay. Palubog na ang araw kaya isa-isa niyang kinuha sa talahiban ang mga alagang hayop. At para maitali malapit sa kanyang kubo. Ang kanyang mga kambing ay inilagay niya sa pinsa ng mga ito na nasa silong ng kanyang kubo upang masigurong kapag tag-ulan ay hindi ang mga ito mabasa. Nang masigurong nasa ayos na ang lahat ng kanyang alaga, ay agad din siyang lumisan upang hindi maabutan ng dilim sa daan. Habang naglalakad sa daan, ay may nakasalubong siyang matandang lalaki. Hindi niya ito kilala at hindi rin niya ito namumukhaan man lang. Ang sa isip niya ay baka naligaw ang matanda. Tiyak niyang hindi ito roon nakatira. Kaya binati niya ito ng may pag-alala. Lolo, magandang hapon po. Mag-alas 6 na ng hapon. Saan po ba kayo pupunta? Tutoy, uhaw na ako. Baka pwede makahingi sa'yo ng tubig. Hiling nito. Sa awa niya sa matanda, ay madali niyang kinuha ang bote ng tubig na nasa kanyang alporha. Kinuha niya ang takip nito at maingat na inabot sa matanda. Eto tatay, uminom ka muna. Tiyak akong pagod ka. Sa baragtandaan mo na bakit ka pa hinayaan ng mga anak mo na umalis ng bahay mag-isa? Saan ka ba galing at saan ang punta mo? Ang layo pa natin sa baryo. Naligaw ka po ba? Sunod-sunod niyang tanong sa matanda. Ngunit kahit isang sagot sa mga tanong niya ay wala. Napakunot ang kanyang noo sa paraan ng pagtitig ng matanda. Alam mo, Totoy, mabait kang tao. Matulungin ka at may mahabaging kalooban. Alam kong may mission ka dito sa mundong ibabaw. Dumaan ka na sa isang malaking pagsubok at ngayon ay kailangan mo ng gampanan ang iyong tungkulin. O, paano po? Bakang tanong niya. Sandali. Tingnan ko na muna ang tapang mo at tatag ng kalooban. Hindi pwedeng kabaitan ang mangingibabaw sa iyong pagkatao. Kailangan mong ibalanse ang kabaitan at katapangan para tiyak na magampanan mo ang responsibilidad na ibibigay sa iyo. Napatulala siya sa sunod na sinabi ng matanda. Dahan-dahan itong makbang hanggang lumampas sa kinatatuyuan ni Pedro. Naiwan siyang magulo ang isipan. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng matanda. Tila dumagdag lamang ito sa mga iniisip niya. Napatulala siya sa hangin at parang nananaginip ng gising. Akala niya ay nababaliw na siya dahil buong maghapon siyang walang kain. Nang makahuma ay nilingon niya ang kaninang kausap na matanda. Ngunit hindi na niya ito mahagila pa. Walang ibang daanan dahil bangin na sa ilalim ng daan at tiyak may munting bati sa ilalim. Samantalang napakatarik sa itaas na parte. Bigla siyang nagtaka, ngunit hindi rin naman siya natakot. Nagtaka lang siya at napaisip. Hindi ordinaryong nilalang ang matanda kanina na nakasalamuhan niya. Pagdating niya sa bahay, inaabutan niya ang kanyang asawa na nagluluto ng hapunan. Habang ang mga anak nila ay nag-aaral at gumawa ng kanilang mga takdang aralin. "O mahal, nandiyan ka na pala. Dali ka at ipaghain kita ng hapunan. Alam kong gutom ka na." Agad itong kumuha ng pinggan at kutsara. Salamat, mahal. Niya. Sabay sandal sa bangkong yari sa kawayan
Ipinikit niya ang kanyang mga mata para makapag-relax. Alam mo mahal, marami talagang misteryong pangyayari ang naganap ngayong araw na to. Anya habang nakapikit. Bakit mahal? May nangyari ba? Ano yon? Tanong nito. Kanina pag uwi ko galing bukid, may nakasulubong akong matanda. Ang werdo lang. Basta, susunod na lang ako magkwento siguro. Kahit ako naguguluhan pa sa ngayon eh. Nako, kumain ka na lang. Baka gutom lang din yan. Hindi mo naintindihan mahal. Pero kasi, baka mali lang ako. Sige mahal, maintindihan kita sa ngayon. Dahil alam kong napakarami na mga iniisip mo. Pero alam ko na matatag ka. Kaya kakayanin mo yung mga pinapasan mong problema. Napangiti si Mang Pedro. Buti na lang at hindi siya nag-iisa sa laban ng kanyang buhay. Nariyan ang asawa niyang laging nakasuporta sa kanya. Habang naghapunan ay nakaramdam si Pedro ng pagod at antok. Kaya tinapos siya munang kumain at nagpaalam na sa kanyang asawa para magpahinga. Pagkatapos ng gawain ng mga bata at paghuhugas ng pinggan, ay agad din naman itong sumunod sa kanya sa loob ng kwarto para matulog. Mahimbing ang tulog ni Pedro nang biglang sumagi sa kanyang panaginip ang dalawang ahas na nag-aaway. Maya-maya pa ay nanghina ang isang ahas na kulay itim at namatay. Ang ginawa ni Pedro ay kumuha ng kaparasong kahoy at ito'y kanyang sinungkit. Pagkatapos ay tumalikod na at tumilis para lisanin ang lugar. Hindi niya ginawang lumingon pa. Sa ikalawang panaginip ay naliligo siya sa malaking sapa. May nakita siyang bayawak na may dalang mutya sa loob ng malaking bunganga nito. Mabilis itong lumalangoy sa tubig habang papunta sa kanya. Sadya nitong ibinigay sa kanya ang dalang mutya na kulay berdeng bato. Sa ikatlong panaginip ay nakasalubong niya ang matanda na nagsasabing, kung gusto mo maging isang mandirigma o maging kumbate espiritual, ay dapat maging matapang ka. Kailangan mo makapasa sa mga pagsubok sa iyo. Matuwi ka pa nito. Subok ko na ang iyong kabaitan, kaya ang tanging pagsubok ko na lang sa iyo ay ang alamin kung hanggang saan ang iyong katapangan. Litanya ng matanda. Kung maging isang ganap ka na mandirigma ng Panginoon, ay dapat wala kang kinakatakutan. Ilalagay mo sa puso at isipan mo na walang mas nakakalagpas o nakakapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Dagdag pa nito. Kay gandang panaginip iyon na tila isang makatotohanan. Hindi nakala ni Pedro na iyon ay panaginip lang. Hanggang sa magising siya sa tiktilaok ng kanyang tandang. Napabalikwa siya ng bangon sabay silip sa labas. Naku, umaga na pala. Anong oras na kaya ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Wala na sa tabi niya ang kanyang asawa. Kaya alam niyang naghahanda na ito ng kanilang agahan. Napapikit siya nang maamoy ang aroma ng kape. Ito talagang nagpapagising ng diwa niya tuwing umaga. Paglabas niya ng silid ay agad niyang nakita ang kanyang asawa na nakaupo sa harap ng mesa. Gising ka na pala mahal. Tara, magkape na. Salamat mahal. Ang mga bata nasaan? Tanong niya sabay lapit. At dinampot ang isang tasa ng kape na nasa tapat ni Pasita. Nasa labas naglalaro. Sagot nito. Ganoon ba? Mahal, balutan mo na lang ako ng kanin ngayon para sa agahan at tanghalian ko sa bukirin. Maaga ulit akong pupunta ng bukid. Baka magutom ang mga alaga nating hayop natin. Sige mahal. Nito. Datapos nitong maihanda ang kanyang mga dalahin, ay nagpaalam na siya dito.
Habang naglalakad siya papuntang Bukirin, ay iniisip niyang tungkol sa kanyang panaginip. Lagi na lang siyang may kakaibang panaginip na sa tansya niya ay hindi ordinaryong panaginip lang. Ramdam niyang may kakaiba. Pagparating niya sa bukid, ay agad niyang pinakain ang mga alaga niyang hayop. Buong araw na naman siyang magtatrabaho sa bukid at pagdating ng hapon, ay agad gagayak para umuwi na naman sa kanilang bahay. Paulit-ulit na ruta ang kanyang buhay. Ngunit napansin niyang nakawala ang kanyang kalabaw sa tinatalian nitong puno. Bihira oh. Kailan uuwi na sana ako? Aniya sa sarili. Wala siyang magawa kundi ang hanapin ito. Hanggang sa inabutan siya ng gabi sa paghahanap. Malas talaga. Ngayon pa talaga na wala kung kailan pagod na ako. Gusto na sanang umuwi. Saan kaya nagsusuot ang kalabaw na yon? Tanong niya sa sarili. Maya-maya pa ay nakita niya ang kanyang kalabaw sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Mabilis niya itong nilapitan at kinuha. Ibabalik niya ito sa puno kung saan ito nakatali. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ay may nakita siyang isang kabaong na puti na humaharang sa daan. Nakalutang ito sa mismong gitna kung saan siya dadaan. Bigla niyang naalala ang wika ng albularyo noon. Tila ba sinusubok ang kanyang katapangan. Napahinto siya at napatingin sa nakalutang na kabaong. Totoo pala talaga ang bagay na ito. Aniya sa kanyang utak. Ang libritang itim. Sa isip niya. Kailangan niya itong makuha. Agad niyang binuksan ang kabaong. Nahirapan pa siya noong una. Ngunit sa huli ay nagtagumpay rin siya. Walang lingon-lingon siyang umuwi bit-bit ang libretang itim. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya sa hawak niyang libreta. Pagkarating niya sa bahay ay naabutan niya ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Mahal, kanina pa ako naghihintay, ginabi ka na ata. Nakawala sa tali ang alaga nating kalabaw, mahal. Kaya inabot ako ng gabi sa paghahanap. Sagot ni Pedro. Ngunit napansin nito ang kanyang bitbit na bagay. Kaya lumapit ito at tinignan iyon. Mahal, ano na naman itong dala mo? Tanong nito. Ito. Napulot ko lang to, mahal. Di ko pa alam kung ano ito. Di ko pa nabasa at nabuksan to. Baka mapahamak ka niyan, ha? Mahal, hindi ha. Baka ito ang paraan para makausap at mabawi natin si Ermeo sa kamay ni Damian. Mahal, kung ano man ang binabalak o pinaplano mo, ay susuportahan kita para sa anak natin. Pero sana walang mapapahamak. Oo naman, mahal. Salamat at naunawaan mo ko. Lagi naman eh. Nakangiti nitong wika. Hindi na muna nag-aksaya ng panahon si Pedro na buksan at usisain ang laman ng libreta. Kung anong nakasulat dito o kung anong nilalaman nito ay wala siyang ideya. Bagamat naghihintay siya ng takdang panahon o pahintulot sa taas kung ito ay para talaga sa kanya. Nagdaan ang ilang mga araw. Parang wala namang kakaiba. Hanggang sa napanaginipan na naman niya ang matandang lalaki. Habang naglalakad sa mahabang daan daw, ay tinawag siya nito at masayang ibinalita. Pedro, nakapasak ka sa mga pagsubok ko. Subok na yung tatag at katapangan mo. Ngayon karapat-dapat kang magmamay-ari ng nakuha mong libreta. Buksan mo at aralin ito. Basahin at unawaan ng buong puso ang anumang nakasulat dito. Huwag kang mag-alala at nandito lang ako. Gagabayan kita sa landas na iyong tatahakin. Wika ng matanda sa panaginip. Nang magising si Pedro ay napagtanto niya na hindi lamang iyon basta panaginip lamang. Alam niya na totoo iyon. Kaya sinunod niya ang utos ng matanda sa panaginip.
Pagsapit ng umaga ay pumunta sa Pedro sa bukid. Dala ang kanyang maliit na libreta. Tinumpisa niya itong inaral. Dahan-dahang binuksan niya ang libreta. Binasa ito. At ito'y nakasulat sa Latin, kaya wala siyang maintindihan. Ngunit sa tulong ng kanyang gabay, kausang naisalin ito sa salita niya. Pumapasok sa kanyang utak. Ang nakasulat sa unang kabanata ay kung paano magbukas ng kanyang third eye para makita ang mga kaluluwa, elemento o mga engkanto na hindi makikita ng mga karaniwang tao. Inaral niya ang mga ito. Matagal na pagsasaliksik at pag-aaral, dedikasyon at sipag ang kanyang puhunan. At dahil porsigido siya sa bagay na iyon, ay mabilis siyang natuto. Hanggang sa nakuha niya at nagamit iyon ng walang pag-aalinlangan. Sa ikalawang kabanata ay nailathala kung paano manggamot. At basahin sa kamay ang anumang kapalaran ng tao. Malalaman din niya kung ano ang sakit ng isang tao sa pamamagitan ng pagsuri sa mga mata nito. Inaral din niya ang Latin na dapat bigkasin depende sa karamdaman o sakit ng isang nilalang. Kung ito'y malubha ay mas makapangyarihan na Latin, at kung hindi naman, ay simple at maikli lamang iyon. Ang ikatlong kabanata naman ay tungkol sa pakikipagdigma o sa pakipaglaban sa mga nilalang ng dilim, gamit ang mahika. Sa loob ng ilang buwan ay inaral ni Pedro ang lahat ng kaalaman mula sa libreta. Sa ilang buwan na ring ito, ay madalang na lang siyang umuwi sa kanilang bahay. Sa kubo muna siya pumipirme, kasama ang mga alagang hayop, upang makapag-aral siya ng mabuti. Ang kanyang asawang si Pasita ay sobrang maintindihin. Suportado nito ang lahat ng kanyang desisyon sa buhay. Ito ang naghatid sa kanya ng pagkain sa araw-araw. Nang mapagtanto niya sa sarili, handa na siya sa ganong bagay, ay tsaka lamang siya umuwi ng bahay. Sa pagkakataong iyon ay marami nang nag-iba sa kanyang sarili. Pisikal, mental at espiritual. Mararamdaman na niya ang mga enerhiya sa paligid. Nakikita niya lahat ng mga hindi kayang makita ng karaniwang tao o kaya niyang magtawag ng anumang kaluluwa at elemento at engkanto. Isang araw ay sinubok ni Pedro ang kanyang angking galing sa panggagamot ng may sakit. Saktong pagdating niya ng bahay, unang araw matapos siyang mag-ayuno at mag-aral ng libreta. Ang kapitbahay nila ay nabaliw. Dahil pinaglaruan umano ng mga elemento o engkanto. Agara niya itong pinuntahan at tinignan. Nang tignan niya ang babae, nakita niya agad kung ano ang dahilan bakit nangyari ito. Umusal siya ng panalangin at pagkatapos ay nilapitan ito sabay hawak sa ulo. Kung sino mang elementong gumagambala sa babaeng ito, ay magpakita ka. Wika niya sabay bigkas ng Latin. Biglang lumitaw ang isang kapre. Ngunit siya lamang ang makakakita nito. Iningala niya ang elemento at nagtanong dito. Bakit mo pinaglalaroan ng babaeng ito? Sabay titig dito ng matalim. Ramdam ng kapre ang init ng enerhiya na galing sa kanyang kapangyarihan. Kaya hindi ito mapakali. Gusto ko po siya, Ginoo. Sagot nito. Alam mo na tao ito at elemento ka. Magkaiba kayo ng mundo. Magkaiba kayo ng anyo. Matatakot siya sa iyo. Kaya imposibleng mangyari ang gusto mo. Bago gusto mong masaktan, pahirapan kita kung magpupumilit ka. Kaya mo ba ako? Susubukan ko ang lakas sa tapang mo. Magkasubukan tayo. Galit na wika ni Pedro sa elemento. Umiling ito at nagmamakaawa sa kanya. Simula ngayon, hindi ko na gusto na api-apihin niyo ang lahat ng mga tao.
na walang kalaban-laban sa inyo. Kahit sino pa kayo mga nilalang na mga kampo ng kadiliman, lalabanan ko kayo. Wika niya pa sabay bigkas ng Latin. Inutusan niya ang kanyang mga gabay. Mga gabay ko, pangarapan niyo ang elementong ito. At sa ngalan ng aking taglay na kapangyarihan. Wika niya. Paumbagol at namimilipit sa sakit ang kapre. Gusto mo rin tong labanan ng mga gabay na taglay ni Pedro, ngunit hindi nito kaya ang mga iyon. Napakalakas mo naman. Ayoko na. Sigaw ng nilalang. Tuntunan mo ang babaeng ito. Hindi mo ko kakayanin. Baka gusto mong mawala sa mundong ito. Oo na. Pabayaan ko na siya. Hindi ko na siya gagambalain pa muli. Diyosa. Pagawalan mo na ako. Hindi ko na kaya, Ginoo. Pagmamakaawa nito. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik. Dahil pag nakita pa kitang muli dito, ay papatayin na kita. Seryosong wika ni Pedro. Agad gumaling at bumalik sa katanungan ng kaisipan ng babaeng si Clarissa. Lubos itong nagpasalamat kay Mang Pedro sa paggamot sa kanya. Pagkatapos ng pangyayari ay umuwi si Pedro sa kanilang bahay. Kinausap siya ng kanyang asawa at sobrang natuwa ito sa kanyang bagong katauhan. Hindi nito so katakalaing darating sa punto na siya ay magiging manggagamot. Mahal, isang magaling at malakas ka na ngayon na manggagamot. Isa ka na ring kabilang sa tinatawag nilang kumbate espiritual. Masayang wika ni Pasita. Oo nga, mahal. Salamat sa pasuporta mo sa mga desisyon ko sa buhay. Hindi naman ako magiging ganito kung hindi dahil sa suporta mo. Nakangiting wika niya sa asawa. Mahal, maitatanong sana ako sa iyo. Ano yun, mahal? Sapat na ba iyang kakayahan mo para mabawi at makawala sa kamay ni Damian ang anak nating si Ermeo? Napatingin siya sa malamlam na mga mata ng asawa. Naintindihan niya ang pangungulila nito sa kanilang anak. Kahit pilit man nilang limutin ang nakaraan, ay paulit-ulit yung bumabalik sa kanilang isipan. Hindi humihilom ang sugat nito. Paumanhin, mahal. Hindi pa sapat lahat ng meron ako ngayon. Magpapalakas pa ako. Dahil alam kong malakas din yung engkantong si Damian. Bangamat siya ang pinuno o hari ng mga engkanto, ay hindi ko pa rin siya uurungan pagdating ng panahon. Konting panahon na lang, mahal. Litanya ni Pedro. Lumipas ang isang buwan. Muli ay napanaginipan niyang muli ang matanda at may sinabi ito sa kanya. Mas lalong lalakas ang taglay mong kapangyarihan, Pedro. Iyon ay kapag magdasal ka sa oras ng 3:00 ng hapon, 6:00 ng umaga, 3:00 ng madaling araw at 6:00 ng hapon na rin. Iyon din ang bumubuhay sa kapangyarihan at taglay ng mga salitang Latin na papaloob sa libreta. Dagdag depensa ito laban sa may itim na kapangyarihan. Para naman sa iyo ay gumawa ka ng habak. Ang kasangkapan nito ay ang mutya ng tubig, mutya ng lupa at mutya ng apoy. Pagsasamahin mo ito, basbasan mo ng matibay na orasyon mula sa itim na libreta. Nung magising si Pedro kinabukasan, ay agad niya itong hinanap. Mga mutya na kailangan niya at dahil may kakayahan siyang makahagilap ng enerhiya, ay madalay niya ang mga itong nahanap lahat. Agad niyang sinunod lahat ng sinabi ng matanda. Wala siyang kinaligtaan sa mga iyon. Matapos taglayin ang mga mutyang iyon na nasa kanyang habak, ay ramdam niyang mas lalo pa siyang naging malakas. Lahat ng aspeto, pandinig, pandama at paningin, nagiging mas matalas ang lahat
Sa paglipas ng ilang araw, ay naging kilala at tanyag na manggagamot si Mang Pedro. Kaya maraming pasyente ang lumalapit sa kanya. May isang lalaking pasyente ang lumapit sa kanya at nagpagamot. Lumaki ang tiyan at hindi makatayo at makalakad. Mang Pedro, tulungan mo po akong gumaling. Hindi po ako makatayo at makalakad. Parang awa mo na po. Hirap na ako sa kalagayan kong ito. Lumapit ka pa dito. Ano ang pangalan mo? Mas inilapit pa ng mga kasama nito ang lalaki. Nestor po. Nito. Halos lumuwa na ang mga mata ng lalaki. Malaki ang tiyan, maliit ang braso at mga paa. Halatang pinapahirapan ng kung sino ang hirap makatulog at makakain. Huwag kang mag-alala, Nestor. Ako ang bahala sa iyo. Matingin ng palad sa kamay mo. Aniya sabay tingin sa kanang kamay nito. Sinuri ni Pedro ang mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay ipinikit ang mga mata. Naku naman, Nestor. Kinukulam ka ng 3 nagsama-samang mangkukulam. Malakas ito, pero huwag kang mag-alala. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka na kaya kitang pagilingin. At lalong magtiwala kang walang masasamang nilalang ang nagtatagumpay sa mga masasamang balak na mga ito. Wika niya. Pagkatapos ay binigkas na niya ang mga orasyon ng nakapikit. Pagkatapos ay matapang na sumigaw. Tinatawag ko kung sino mo ng mga mangkukulam na nagbigay ng sakit na ito kay Nestor. Pakita kayo sa akin. Pakita sa akin ang mga kaluluwa niyo. Ilang sandali pa ay lumitaw agad ang kaluluwa ng mga mangkukulam at kinausap niya ang mga ito. Kayo ba ang nagpapahirap sa taong ito? Kung ayaw niyang masaktan ay kunin niyo na ang mga sakit na inilagay niyo sa kanya. Kung ayaw niyang magsubukan tayo dito. Galit na sabi ni Pedro sa kanila. Bakit? Sino ka ba? Bakit ka nagkikialam sa mga ginagawa namin? Ako ang sugo ng Diyos. Ngayon, kukunin niyo ba ang mga sakit niya o hindi? Bakit naman kami susunod sa mga utos mo? Biglang uminit ang ulo ni Pedro sa katigasan ng ulo ng 3 mangkukulam. Naubos na ang oras ko sa inyo. Ayaw ko ng maraming satsa. Nakita niyo naman, di ba? Marami pa akong nakapilang pasyente na kailangan pang gamutin. Pasensyahan na lang tayo. Aniya sabay bigkas ng matinding orasyon. Laban na iyon sa 3 malalakas na mangkukulam. Bigla siyang sumigaw kasabay ng pagtaas ng kanyang kanang kamay. Sa makapangyarihan ng liwanag, inutusan ko ang mutya ng apoy na pasuin ang buong katawan ng 3 mangkukulam na ito. Inuutos ko na bumalik sa kanila ang karamdaman ng taong ito na kanilang pinagkaisahan para pahirapan ng matindi. Pagkatapos yung isigaw ay umihip siya ng hangin at sumigaw ng sobrang lakas. Sa sobrang sakit ng naramdaman ng 3 mangkukulam, ay unti-unting naglalaho ang mga ito sa kanyang paningin. Ang tigas kasi ng mga ulo nyo. Binigyan na kayo ng pagkakataon, ayaw makinig. Akala siguro ay makakaya nila ako. Aniya. Kumuha siya ng tubig at inorasyonan iyon bago inaabot kay Nestor. Inumin mo ito upang mawala na lahat ng paghihirap mong iyan. Agad naman itong ininom ni Nestor. Yan. Tumayo ka, Nestor. At lumakad. Huwag kang matakot. Utos niya. Dali-daling pumunta ang kasama ni Nestor para alalayan sana siya sa paglakad. Ngunit, sinabihan ito ni Pedro na huwag tulungan. Hinayaan nga ito ng mga kasama at tuwang-tuwa ito nang makitang hindi na nahihirapan si Nestor na maglakad. Ang galing mo po, Mang Pedro. Magkano po ang bayad nito? Kahit gaano kamahal?
handa akong magbayad. Nako, Nestor, ang pagtulong kong ito sa aking kapwa ay walang bayad. At sino o kahit anong oras ay pwede akong puntahan inuman. Handa akong tumulong sa mga may sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Mahabang litanya niya. Ang bait mo po, Mang Nestor. Mas lalo pa po kayong pagpalain ng Panginoon. Ngunit kung hindi niyo mamasamain, iiwanan ko po sa iyo itong 5,000 piso. Huwag mo pong isipin na bayad ito sa pagpapagamot ko sa iyo. Isipin mo na lang na ipinadala ko ng Diyos para magbigay ng kaunting halaga para sa pangangailangan ng iyong pamilya sa araw-araw. Pambigas at pangulam po ninyo, Mang Pedro. Saad ni Mang Nestor. Kung mapilit ka ba naman, edi salamat. Pero ilagay mo lang sa altar at hindi pwede sa kamay ko yan diretso. Maaring isipasita na aking asawa na ang kukuha niyan. Maraming salamat, Nestor. Salamat sa iyong pag-aalala sa aking pamilya. Aniya. Nang magpaalam na ito ay agad niyang tinawag ang sumunod kay Nestor. Sa araw-araw ay iyon ang kanyang gawain, ang manggamot. Tuwing araw ng linggo ay makakalabas lang siya para magsimba. Pagdating niya sa bahay nila ay nakapila na ang mga taong naghihintay at nangangarap na gumaling sa mga hindi ordinaryong karamdaman. Nasanay na rin si Pedro sa papel na kanyang ginampanan sa buhay. Unting panahon na lang at mababawi na niya ang anak sa kamay ng engkanto. Hindi niya bibiguin ang pangarap ng asawa niya na makasamang muli ang kanilang panganay. Kahit siya naman ay nangungulila rin dito. Kaya siya napunta sa ganitong trabaho at tungkulin sa mga taong bayan ay dahil sa kanyang anak. Kaya naniniwala siya na balang araw ay walang kahirap-hirap niyang mabawi ang anak sa kamay ni Damian, ang hari ng mga engkanto. At medyo mahaba-haba na po mga karomantiko. Abangan niyo po ang pagbawi ng Mang Pedro kay Ermeo sa kamay ng hari ng mga engkanto. Patapusin ko muna. At special shoutout at credit sa buhay ni Jojo. Malalaman niyo kung sino siya pagkatapos ng kwento. Abangan niyo lang ang susunod na kabanata. Paalam.